Bawat isa sa atin ay may magagawa para panatilihin ang kalusugan ng ating kalikasan. Makinig, matuto, makialam. Gawin ang nararapat para sa kalikasan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Ito ang unang episode ng ating programang Makinig, Matuto, Makialam. So, usapang tubig tayo ngayong umaga. Malalaman natin kung saan napupunta at ano ang nangyayari sa tubig na nagamit na natin sa paliligo, paglalaba, paghuhugas ng pinggan, paglilinis, pandilig ng halaman, at paano ito nakakaapekto sa kalusugan ng ating mga ilog. At higit sa lahat, ano ang magagawa natin upang pangalagaan ang mga ilog dito sa Metro Manila. Okay, so ang resource person natin ngayong umaga ay si Miss Joan Miranda. Siya ang Advocacy Manager ng Toka Toka. So, nagtapos siya ng Development Communication sa UPLB. Kailan ka nagsimula bilang Advocacy Manager? Well, actually, kakalipat ko lang as Advocacy Manager noong February. So, although I've been here 2 months, the amount of work parang years yung kailangan mo. Kasi even before I was an Advocacy Manager, I was a Project Communications Manager of Manila Water din. Part ng trabaho ko is Toka-Toka. So, ngayon parang kinuha ko na siya na full-fledged. So, ito na talaga yung Yes. full-time work Oo. mo. Okay, so talagang yun ang linya mo pala ever since sa Manila yes. Water. Okay, so kwentuhan mo lang kami, konti lang. So ano ba yung as an advocacy manager? So paano siya in a day? Anong ginagawa mo? Paano ka nag-work in a week? Anong nangyayari? As an advocacy manager, nung una akala ko Monday to Friday lang. Parang regular na trabaho mo lang dati. Pero hindi pala. It's actually a devotion, parang teacher. Kasi we conduct IEC lecture na minsan Sabado, Linggo, Gabi, depende sa event na kasi ayaw mong ma-miss yung opportunity na spread yung word about the advocacy. So, ang normal day, parang magsisimula ka ng araw mo na puro meeting. Okay. Kasi ang dami mong kailangan kausapin. Kasi ito ay isang movement. Gusto naming ipaalam na ang Toka-Toka, hindi lang siya basta advocacy, it's a kilusan na talagang hindi lang Manila Water yung gumagawa, kundi gusto namin lahat. Hindi lang si Manila Water yung may Toka, meron tayong national government agencies like AMMDA, sila may Toka sila, meron tayong DPWH. So, ganun, ipalawig mo lang talaga yung Toka at i-enforce mo sa kanila na may mandate po kayo na ganito yung gawin. So, we are just helping you to do those mandates. Hindi ka pa naman nag-lose hope noon sa pag kinakausap natin yung mga government agencies? Ako hindi. Sobrang natutuwa ako. Ewan ko lang Noon dati, I saw the bad side of the government. But in my line of work and being touched base with different kinds of people, na nakikita ko yung passion nila for the environment, na sabi ko, wow, ang saya. Yun yung parang reward ko sa trabaho na hindi ako nag-iisa dun sa pinaniniwalaan kong advocacy. May fulfillment. Yes, parang sobrang, alam mong kahit minsan sobrang hirap, minsan near impossible na buhayin mo talaga ulit yung mga kailugan natin. Tapos makikita mo sila na they're really doing something about it. Na gusto ko nga, hindi lang yung Manila Water yung nasa press release kapag ganyan. Kasi makikita mo yung government na may good news naman tayo. Hindi puro corruption lang yung naririnig natin from government. They have very, very good efforts going on that lacks publicity talaga. And that's good to hear kasi sa nangyayari ngayon sa tubig, lalo na tong mga water rates increase, yun and nga also may good news naman, diba? Diba? Parang tuloy-tuloy pa rin yung serbisyo, tuloy-tuloy yung trabaho. Sige, so, ganito lang siya, parang water is life, diba? So, yun yung tema ng karamihan sa mga advocacy programs. So, iilan siguro yung parang nagpo-focus sa water pollution or wastewater. So, bakit kaya? Bakit ganon? Like, Manila Water, kayo nagde-distribute ng tubig, diba? But apparently, yung advocacy program niyo focuses on the other side of yung water. sa tapos na, di ba, sa nagamit na tubig. Kasi we believe that water is a cycle. I-correct lang kita. Sa Manila Water, although kasi ginagamit nating lahat yung term na wastewater, ayaw na namin siyang gamitin for Manila Water. Kasi tinatawag namin siya use water, ibig sabihin, nagamit. Kasi Used pag water. sinabi mong wastewater, mukhang nasayang na tubig, di ba? So tama. use water. So, ibig sabihin, yung mga nagamit mong tubig from your household, yung pinandilig mo, kasi ganito yan yung water cycle natin tuloy-tuloy. Yung tubig na nagamit mo, mag-evaporate, magiging ulan, babalik yan sa anggat. Kapag hindi mo pinangalagaan yung tubig na nagamit mo na, pinabayaan mong madumi siya sa ilog, yun din kasi yung tubig na iinumin mo in the future, di ba? Iikot lang yan. So kami sa Manila Water, being a water provider, we understand that this need, lalo na ngayon yung anggat, hindi pa rin talaga tayo kontento sa kung gaano pa rin yung level niya. So, kailangan lalo talaga ngayong i-advocate. summer. Yes, sobrang init yung climate change talaga natin. Okay, so it's used water. Hindi na natin siya tatawaging wastewater. Yes. So, used water.
Sige, so palitan natin yung term. Mhm. Ano ba yung dapat naming malaman dun sa used water? Parang, ano siya, anong meron doon na hindi alam ng mga karaniwang tao na parang basta nag-a-accept. Pagbukas ng gripo, tubig, ligo ako, yun na yun, 'di ba? Actually, yan, ganun din yung perception ko dati. So, parang normal na may tubig na ako sa Oo. gripo. Hindi ko alam, kasi taga Laguna ako, di ba? Ganun na yung pinakanasaya ko. Dito pala sa Metro Manila, hindi ganun. Noong 1997, na ako masaya na akong 24 hours, dito 26% lang yung may tubig. So, talamak na yung mga illegal connection, yung mga, yung ating mga, marami talagang tubo na naglilik. Tapos ang masama pa, yung ating mga tubig na pinag-aagawan na ng mga tao, kapag ginamit siya, akala natin pag pinolyute kasi natin yung mga waters, actually 56% ng ating Okay. mga waterways ang pinanggagalingan niya domestic bahay. Okay. Domestic waste So ibig sabihin yung mga nagamit mong tubig, halimbawa, ikaw naglagay ka ng oil. Okay, Actually, yung mga- bawal yun Oo, na di ba? Syempre, itatapon pag mo siya sa sink. naghuhugas ka ng kaldero, ng mga kakawali. So, dapat ang oil hindi tinatapon sa sink. Bawal yun kasi it's actually hazardous. It's called the household hazardous waste. So, ganun ako lagi. Ako rin, ganun ako dati. Sabi ko, ay, bawal pala. Akala ko normal lang, di ba? Oo. Pupunta siya sa drainage, hindi pala. Kasi pag Okay. nagbara yung drainage mo, ang mangyayari niyan, kasi ang drainage talaga natin at yung mga kanal, ang purpose niya lang dapat storm water, hindi yung Hindi yung mga household waste niya na tinatawag na, Kasi wala oo. silang treatment na parang pagdating sa ilog, yung mga tinapon mong oil, babalik sa ilog. Alam naman natin yung tubig tsaka oil, di ba? Yes, It's not a yes. good combination, Oo. hindi siya nagmi-mix. Hindi siya nagme-mix. And every Makes minute, sense. yes, Oo. and every minute, actually 13 sacks ng tubig, 13 sacks ng dumi, yung natatapon sa mga ilog natin. Isipin mo yung ilang minuto na tayo nag-uusap, ganong karami na agad Yun na agad yun. na sacks ng Tapos basura. household lang yun ang gagaling. At kasi yung ang problema kasi natin, biniblame natin yung commercial, yung mga factories, Oo, industry. hindi ba? Actually, hindi. Kasi ang isipin mo yung mga factories, although siguro yung iba nagpa-violate, but Oo. they have a regulation kasi na ang nagmo-monitor sa kanila may LLDA tayo, meron tayong Tama. Environmental Management Bureau. So they are required DENR to yan, comply. ano? Yes. Pero tayo household, wala nagre-regulate sa atin. Wala nag-check mismo sa bahay natin kung tama ba na nagtapon tayo ng ganito. Wala tayong penalty unlike those commercials. Tama. So mas talagang yung waste sa atin galang. So we really have to monitor kung ano ba yung nilalagay natin dun sa mga tinatapon natin. Kaya mas mahirap siyang i-manage, diba? Parang ang solid waste mo kasi pwede mong, diba, yung biodegradable, Yes. na pwede mo pag-iwahiwalayan. Pero yun nga, siguro yung liquid form. Yung liquid waste natin, oo. Parang ang hirap niya, parang basta i-flush mo lang or itatapon mo lang sa Oo. sink. Yun na yun. So, dapat hinihiwalay mo talaga siya. Tapos kung i-collect, actually dapat may mga barangay natin nangongolekta yung mga parang nagamit na nalangis. Kasi there's may ganun ba? parang Yung wala, ibang parts ng Metro Manila meron. Pero yung iba, yun nga, nakakalungkot isipin na they are just urging, ngayon pa lang nila sinisimulan yung liquid waste management programs. Okay, so that's something pala na kailangan natin talagang i-disseminate, no, yung information na yun sa Oo, kasi iba. yung simpleng ganun, di ba? Ay, hindi pala Kasi hindi pala napaka-common okay. nun eh. Oo. Di ba? Pag nagluto ka sa kawali, tatapon mo kasi hugasan mo. Yun na yun, di ba? Ako ganun din di ba? Hindi mo iisipin na, ay, apektado pala yung ilog na sobrang layo sa akin kahit saan ako nakatira. Sige. Lahat pala yun, isa lang pupuntahan. Siguro Manila Bay. i-explain lang natin ng konti. Parang kung nakatira ako sa condo, di ba? Paano ko naman, tapos may ginamit akong mga ganyan, liquid waste, paano naman siya napupunta dun sa ilog na malayo? Like mga 30 oo. kilometers away from me. Nandun ako sa 15th Diba? floor, di ba? So, paano yun? Actually, ganyan din yung mga tinatanong ng mga taga Rizal. Anong kinalaman namin sa Supreme Court Oo. Mandamo sa Manila Bay? Ang kasi yan, connected kasi yung mga tubo natin. Kung hindi nyo alam, yung sa lamesa. Actually, Okay. yung tubig na nagpapump sa lamesa, umaabot hanggang Rizal. Parang pabalik lang din yan Cycle lang din yan. Kung wala kang planta, maghahanap at maghahanap yan kung saan niya itatapon yung pinakamalapit na waterway. Like for condos, yung sinasabi mo, Oo. required sila na magkaroon ng pre-treatment facility. Ibig sabihin, dapat bago sila mag-discharge, Okay. domestic waste at i-connect yun sa either sewer line ng Maynilad o Manila Water para kami naman yung magtitreat. At pag tinreat namin kasi yung tubig, class C na siya, pwede na siya Okay. ulit bumuhay ng isda. So, ano ibig sabihin ng class C? Yun, per class C standard, ibig sabihin, kaya niya na mag-support ng
biological life sa tubig. So, pwede na mabuhay yung mga Okay. isda doon. So ngayon, yung mga rivers natin, ano-ano ba yung mga rivers na binabantayan ng Manila Water or Actually, under Toka-Toka, hindi naman na binabantayan, but it's our advocacy to revive those waterways. To Okay. help revive, kasi hindi namin kaya mag-isa. So, it's actually Kayo the yung nag-lead. Pamarisan. Oo. Pamarisan is the Pasig, Marikina, and San Juan River. So, yun Okay. yung mga tributaries din natin na papunta rin sa Manila Bay. So, ikaw, kahit yung creek mo, dun sa, actually, yung, kahit, di ba sabi mo, ang layo mo. Oo. Yung creek mo, nagdugsong-dugsong yan eh. Minsan nakakalungkot na puputol nga yung mga creek Oo, natin, natabunan tama, na. tama. Kaya tayo Nagda-dry nagbabaha. up na? Kasi wala nang wala nang lagusan yung tubig eh. Na-stuck na siya Oo. dun eh. So, yun yung sinasabi nila, anong kinalaman ko? Well, kaya po baha sa inyo, kasi Oo. yung creek mismo ay sinira nyo na. Nag-clog na siya doon, hinarangan nyo na yung natural niyang lagusan. And based dun sa information niya, yung mga creeks na yan, yung mga tributaries, and Yes. yung mga maliliit na yan, bakit yan naka-clog? Actually, yun yung parang social indifference sa mga tao na tayo kasing mga Pinoy, may habit tayo na yung mga public places ginagawa nating mukhang private. Okay. Kaya, simpleng analogy, yung bahay mo, magpa-park ka sa sidewalk sa tapat ng bahay mo. Hindi mo Tama. naman parking space yun. So, ganun yung nangyayari sa atin. So, ang ginawa nila, yung ibang kabahayan, parang yung mga normal na developer, gusto kong gawin tong isang real estate compound. Okay. So, meron creek, hindi nila pwedeng gawin. So, mangyayari, tatabunan nila yon hanggang sa hindi mo na alam na may nag-exist palang creek Pero doon. hindi ba covered yan ng ano? Ano ba? May parang national policy, I don't know, EMB, Yung sa DENR, easement. di ba? Easements. Dapat and meron, pero it's parang kasi ang nangyari, it's too late already eh. Natabunan na Na-build sila. na nila, no? Oo, so yun yung mahirap ngayon na paano ko aayusin yung problema kung tayo mismo yung nag-cause ng problema. Tama. Na it's too late eh. Kanina meron kaming tiningnan kasi meron Sige. kaming lingap sa program. Yung may Tunas Creek in Mandaluyong. Saan yun? San Juan, Mandaluyong traversing Okay. siya papuntang Pasig River. So, ang nangyari, nung chinek namin, okay, hindi ganun kadumi, pero madumi. Kaya lang, hindi naman si DPWH, hindi rin siya makapag-act out kasi naka-encroach na yung private property. At kapag ganun, dapat iipod nila yun kasi hindi na kami feasible na maglinis. Di ba? So again, yan, ang mga tao na naman ang may kasalanan Tao yan. yung may Pag kasalanan inisip yan. mo, meron naman supposedly ginagawa yung gobyerno, may ginagawa Pero- yung private sector, pero yung apparently, yung ating mga mga nakikinig, oo. tayo ang may problema pala minsan. Diba, minsan disiplina lang talaga eh. Alam mong bawal, pero sige, babakuran ko kahit na yung bakod mo, lampas ka na dun sa property line na binili mo talaga. Tama. Diba? And I think nakaka-relate ang lahat, ang karamihan sa mga nakikinig sa atin ngayon dyan. So, So, basically, ano yung toka-toka ng Manila Water? So, ang Toka-Toka, as I've said, it's a kilusan na talagang muli nating buhayin po ang ating mga kailugan. So, apat naman kasi yung aming ownable acts o simple lang na toka na pinapalawig namin for Metro Manila. Ang una is yung mag-segregate ka ng basura. So, very Okay. simple. Yes. Yung nabubulok, di nabubulok, recyclable. Tapos yung pangalawa, kung may septic tank po sa bahay, every 5 years, ipa-dislodge po siya. Kasi yun lang yung parang, as based on the building code standard, ganun yung capacity niya. Kung tama yung standards at specification ng pagkakatayo. Tagalogin natin, ang dislodge ay ipasipsip. Sipsip Poso Negro. Poso Negro, yan. Tapos, Walang masyadong gumagawa Oo niyan, nga ano? eh. Pero although sikat na sikat si Malabanan. actually, yun yung problema. Oo. Not to discriminate Malabanan or anything, but ang tanong is, saan napupunta yung kinolekta nila? May nagtanong na ba? Saan nga ba? Actually, tanong ko din yun, saan nga ba napupunta? 'Di ba? Yung kinolekta nila, meron ba silang planta? Oo. It's a question pa rin na kailangan nating tanungin bago tayo basta-basta magpa-dislodge dun sa Tama. mga nagpapasipsip Poso Negro kasi oo, nakapagpa-dislodge ako, nagawa ko yung toka ko. Pero tama ba yung dislodging service na kinuha Yung mo? pala tinapon din sa ilog. Tinatapon din sa Eh, di ilog, dun din walang ang treatment. problema, Yes, diba? ganun yung nangyayari. Sige. Ano yung pangatlo natin? Yung pangatlo, kung sakali na yung area mo naman is seaward na, ibig sabihin meron ka ng mga tubong nakalatag para Okay. dun sa mga use water mo, magpakabit ka na lang doon. Wala ka ng dislodging na poproblemahin. Pag nagpakabit, ibig mong sabihin, so kapag ikaw ay taga Manila Water, served ka na
Papa-connect, may connection fee ba? Iko-connect. May connection fee siya. Pero it's a one-time connection fee. Okay. Minsan, kapag yung plano is, halimbawa, naka-align, at iba't iba kasi yung parang type ng aming used water service. Okay. Depende sa location. So, yung iba, hindi pa talaga kayang latagan ng tubo, masyadong yes. malayo, so dislodging. Tapos Okay. yung iba na may mga drainage in place, hindi na nila kailangan magpa-connect. Ini-intercept na namin mula sa drainage. Ito yung interceptor? Interceptor boxes. So, Tama. ibig sabihin, yung mga nakolekta, dahil yung iba sa drainage na may Oo. diretso, kukunin na namin yung mula sa drainage. So, it's either magpa-connect ka sa drainage o sa sewer line. Either way, it's okay. So, Okay. yun. And yung last is, of course, ipalawig mo pa yung toka-toka. Kasi, hindi pwedeng ikaw lang yung may alam. Ikaw, nagsisegregate ka, feeling mo good ka. Feeling mo okay na. Paano naman yung kapitbahay mo? Sabi mo, pakialam ko dyan. So, Eh, lahat ang tawag apektado. dyan, spread the word. Yes, Parang spread the ganyan, word, no? ganun. Okay. So, ano na ngayon yung mga nagawa? Kailan ba na-launch? Ang Toka Toka was na-launch 2014? Tama ba? 2012, sorry. 2012. Yes, it's 2012. Okay. So, the 2012 was the launching and the pagpapakilala ng Toka Toka as a used water movement. It's actually the first in the Philippines. So, Okay. by 2012, nagsisimula na kaming manguha ng partners. One of our very first partners is MMDA. Yes. And of course, DPWH. So, 2013, 2014, kumuha pa kami ng maraming partners, local government units, other NGAs like DILG, DNR nga, LLDA, kasi alam namin na ito yung mga connected talaga at ito yung may mga power. Kasi although gusto namin na i-partner lahat, you can be a Toka-Toka champion on your own, but we cannot make a commitment na kada Yes. tao. So we go to the enforcing powers na talagang pwedeng Toka nila gumawa ng ordinance for dislodging o kaya mag-tree planting kasama yung mga constituents nila. Ang mga projects kasi namin sa Toka-Toka ranges depending on sa organization na partner. Like Yes, for oo. MMDA. Sige. Paano yung MMDA? Kasi supposedly, ano ba sila? Hindi naman sila traffic lang, di ba? Hindi sila traffic Sige, lang. paano, Actually, anong role nila? ang lawig ng mandate ng MMDA, meron silang solid waste. Okay. meron silang, Tama, nangongolekta din sila supposedly. Tama ba? Hindi sila nangongolekta ng basura but they help in the segregation ng sige. garbage. Okay. And of course, they have other IEC campaigns. Actually, lahat na kinuha ng MMDA. Oo. Meron din silang mga medical mission, lingap sa barangay. So, si Manila Water, kapag may 3-in-1 sila, ibig sabihin ng 3-in-1, may linis estero, lingap palengke, nililinis nila lahat ng palengke. And of course, yung mga medical mission, mga information sa barangay. So, 3-in-1 yun. Yes, yun yung 3-in-1 na flagship na project nila for 2014. Bukod pa yan sa Toka-Toka. Yes, yun yung sarili nilang project na sinasamahan okay. ng Toka-Toka na Okay. kami, nagtutok kami minsan during 3-in-1 or other events ng MMDA. Tapos, meron kaming dislodging na rin kasi diba 3-in-1 na sila. So, yung Yes, dislodging oo. truck namin, sinasama na tuwing 3-in-1 na para ma-dislodge yung mga palengke, yung barangay hall without a fee. Okay. 'Di ba? Kasi kaysa magbayad pa yung City Hall. Well, dapat kasi regular sila nagpapa-dislodge. Oo. Minsan overflow na kasi mali yung septic tank nila. So, we do we give them naman the chance na ma-dislodge pa rin. So, yung like, kung partnerships tayo, with the LGUs din ba? Yes, with the Ilan nga LGU. tayo? Ilan ang covered na cities na? We're ARCO Manila Water Manila covers Water. 23 cities and municipality and we are Okay. proud to say na lahat sa Metro Manila, partner na namin. Na Under our LGUs. jurisdiction. Yes, Pasig, Okay. Marikina, San Juan, Cainta. So, meron ng mga ordinances, itong mga Hindi naman. Actually, depende kasi. Meron kaming LGU partner na gusto tree planting activities, creek cleanup. Depende kasi dun sa talagang gusto nila na mapag-uusapan And then natin. all year round yan. Yes, it goes for an all year round. Walang pahinga, no? Parang Wala. pagkatapos na isang activity, sunod-sunod agad yan. Yes, and ang mangyayari dyan, meron review ng effect. Kasi hindi naman Okay. pwede na, ay, ito na yung toka ko, nagawa ko na. Tapos sa agreement natin. So, we review, ano ba yung naging effect nung ginawa mo after a year. Para at least Okay. meron kang basis. Kasi Tama, we have tama. renewal of partnership eh. Ano pa yung projects na pwedeng ipagpatuloy? Ano pa yung dapat nating pagyabungin? Tapos, meron ba tayong kailangan palitan? Kasi hindi ganun kaganda yung effect or hindi pala siya maganda. Ganun yung nangyayari sa amin for Toka-Toka. Sige. So, ano lang, in terms of Toka-Toka, basically, parang may IEC component. Information, Yes. education, communication, di ba? So, ang aware lang kasi ako, meron ako nakita sa YouTube na isang parang infomercial ata yung tawag Yes. doon. Naka-title doon, Toka-Toka Omnibus. Oo. Ano pa ba yung mga IEC para
na ewan ko kung narinig na ng ating mga na nakikinig na meron palang toka-toka dito sa Metro Manila. For information education campaign, so bukod dun sa mga talks, kasi we don't really have that much budget for Toka-Toka kasi what we do is the word of mouth. Okay. We don't advertise, but our partners has the power. So ang ginagawa namin, yung mga cinemas, Okay. we have a partnership with Mandaluyong na yung mga Toka-Toka ads, yung nakita mo na omnibus, they play it on the cinemas, all cinemas of Mandaluyong. For free? For a certain period, for free. Kasi may ordinance sila na yung information education campaign for Use Water will be aired for free. It's just so happen na yung Toka-Toka pa lang. So, pero kung meron na mga Use Water pa, they can play it on the Parang cinemas. maganda, dapat lahat ng sinehan. Hindi lang Mandaluyong. Actually, lahat ng Ayala SM, Cinemas. Ayala, Robinson, di ba? Yun yung maganda sa Mandaluyong. May Robinsons, may SM, di ba? So ito, yung ganyan na pinapalabas sa sinehan, sa Mandaluyong area Mandaluyong and Ayala Cinemas. Pero tapos na kasi yung period kasi hindi mo naman siya pwede ipakita forever. Oo. So yun, we're renewing the partnership para mai-air pa rin siya. And even sa malls, Ayala Mall, since we are an Ayala group naman kasi, Yes, oo. meron kaming mga posters kung mapapansin mo sa Trinoma, Greenbelt. Meron doon ang toka. Nasaan Ang doon? toka ko para sa malinis ang ilog. Pagpasok Sige. mo parang nakalagay sa stand. Tapos ano yung mga dapat hindi mo itapon, simpleng sa banyo. Yung mga tissue, Tama, ganyan. oo. Kasi yun, nagka-clog din ng waterways eh. Sige. So, meron akong nabasa na parang naggawa na kayo. I think ang Toka-Toka was in partnership with ADB Foundation. ADB Foundation. It started there. Sige. And ABS-CBN, tama ba? Yung ads namin is part of the ABS-CBN Foundation. Si kaya ADB kasi yung nag-fund. Kuya Kim ang nandun. Oo. Pero it was actually funded by ADB, yung start ng Toka-Toka. So parang Manila Okay. Water, yung chance na really to explore used water. Oo. Tapos, and then we went from there. So we continued yung dapat na, yung partnership lang talaga is the ads. So, sa ngayon, ang Toka-Toka ay parang ano siya, nabubuhay siya with the partnership na ginawa ninyo with LGUs, Yes, oo. national government. And natutuwa kami na sila mismo naghahanap na ng sariling partner kasi meron kaming 5 cycles sa Toka-Toka. Sige, yung ano una, yung 5 cycles? pagpapakilala. So we wanted to be known, and then yung susunod is yung pagsasagawa, yung Okay. parang pag-identify kung ano yung Toka. And number 3 is yung pagtoka. Yung mismong talagang in action. And yung 4 is pagpapalalim/pagpapalawak. So yung sa Okay. pagpapalalim na stage, which we are in now, we are looking for deeper commitments. Kasi yung una, parang mga simpleng commitment lang, tree planting. Ngayon, we're looking na yung may mga long-term impact. Wag na tayong one-time shot Tama, lang. oo. 'Di ba? Kasi you Sustainable. gain the trust of the partner, 'di ba? And of course, you know each other. You know what the mandate is. You know kung ano yung mga priorities nila. And it's about really redirecting the focus of those agencies onto used water. Okay. So, ayan. Maganda yung nalalaman ngayon ng ating mga listeners, di ba? Na meron, they can do something and that they can participate dito sa Toka-Toka na yan. So, dapat yung mga taga-East Zone at hindi lang sa buong Metro Manila, no? Dapat i-check out nila yan at gawin nila yung 4 ownable Ownable acts. So, ulitin lang siguro natin yun, no? Just to recap and then siguro bigyan kita ng chance to invite them na, di ba? To do their share. Yes. Their Toka. Sige, so ang simple lang naman po yung kailangan nating tandaan. Lahat tayo ay may toka, may responsibilidad para sa ating mga kailugan. At para po magawa natin yan, kahit sa mga bahay lang natin, yung 4 ownable acts natin is yung simpleng pagsisegregate ng basura. Kung pwede nga, sana 3 yung basurahan natin sa bahay. Oo. Kahit yung plastic, yung bins lang na o kaya yung basta 3 yung plastic mo, dito yung nabubulok, yung hindi at saka Sige. ano. And yung pangalawa, kung may dislodging po sa inyo, meron kayong Poso Negro, magpa-dislodge po o magpa-sip-sip. Every 5 years Every lang 5 naman yan. No? years, Hindi naman oo. masyadong abala siguro At saka yun. kung halimbawa na under ka ng Manila Water, every 5 years we give it for free. Ayun pala. For free. siya. So, Oo, talagang kailangan dapat lang natin nakaschedule gawin. siya sa barangay. Kasi sabay-sabay yan eh. Medyo hassle naman na kada request mo eh. May pupunta Isang bahay, sa'yo, diba? no? So, isang barangay So, isang ang barangay ano po natin. yan yung Okay. schedule. And yung susunod, kumonekta ka sa sewer o sa drainage Yes. para ma-treat yung iyong used water. And of course, ipalawig palalo yung Toka-Toka. Okay. So, yun mga kaibigan. Yun ang Toka-Toka. The 4 ownable acts. Sana na-enlighten kayo at
do our share. Simple lang. So, parang yung programa natin, nakinig tayo, natuto tayo, and so, makialam tayo. When we say makialam, gawin natin yung dapat na nararapat nating ginagawa. Miss Joanne, thank you. Thank you so much. And, yun po. Until next episode. Bye! Okay.